Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong nakaraang linggo, ah, nakita po natin yung ah, pagiging Diyos ni Kristo at tiningnan po natin yung iba-ibang katangian o sa Ingles, attributes. Ang titingnan po natin ngayon ay yung pagiging tao ng Panginoong Yesus. Gusto ko po itong tingnan sa apat na pananaw. Unang-una, gusto ko pong makita ninyo kung bakit yung pagiging tao ni Kristo, big deal. Bakit siya napaka-importante. At dadalhin ko kayo dun sa punto na ito si Kristo at ito yung pagiging tao natin. Okay? So, iugnay po natin yung dalawa. Pangalawa, kung si Kristo ay tao, bakit napaka-importante kapag maraming mga hindi nagtuturo ng tama o umaatake sa katauhan ni Kristo bilang ganap na tao, ano ang magiging implikasyon nun? At pangatlo, titingnan po din natin ano yung mga nakalagay sa Biblia na nagpapatunay na si Kristo ay tao. So, iba-ibang anggulo po ang tingin natin dun sa anong ibig sabihin ng pagiging tao. Ayaw. Ha? So, tingnan po natin yung context. Nang ibig sabihin ng salitang context, konting background tungkol doon sa pag-uusapan po natin. Ang una pong gusto kong i-introduce, yung salitang human dilemma at saka human predicament. Brother Manny, yung entrada mo lang parang mabigat na. Hindi po. Ang ibig sabihin po ng human dilemma, unang-una, human dilemma, ang sabi po doon sa nakikita ninyo, refers to a difficult choice between two or more options, often with conflicting values or desire. Halimbawa, meron tayong mga desisyon na ginagawa na, halimbawa, naiipit tayo sa pera, pero yung papasukin nating pagkakataon para magkapera, hindi maganda. So, pag hindi ko kinuha yun, magugutom yung pamilya ko. Ang tawag niyo po doon, dilema. No? Kasi pinagdidesisyon ka para mamili. Kaya lang, yung batayan ng pagpili mo, may tatamaan na values o paniniwala. Ang human predicament naman po describes the broader, often unavoidable and challenging circumstances of human existence, including mortality, the search for meaning, the struggle for happiness. Ang predicament, ganito po yan. Sa araw-araw nating pamumuhay, nagtatanong tayo, kailan tayo makakaraos sa hirap ng buhay, kailan ba ako magkakaroon ng katahimikan sa isip. Ang dami nating iniisip na dumadating sa ating problema. So, yun po yung dilema at yun po yung predicament. So, Jesus becoming fully divine and fully human is the answer to human dilemma and predicament of humanity. So, yun po yung unang punto. Yung pagiging ganap na Diyos at ganap na tao, yun po yung sagot dun sa predicament at saka dilemma. Kaya lang, bakit siya ang sagot? Siguro yun po yung isang clarify natin. So, ang gagawin po natin, magdi-describe ako kung ano yung mga human dilemma at predicament. At kapag nakita nyo, na-identify nyo yung sarili nyo doon sa pagkaka-describe ko, magsisimula tayong magtanong, ano bang ibig sabihin na maging tao? Anong ibig sabihin na maging human?
Okay? So ang starting point po natin, dahil tayo mananampalataya, ang pinagmumula ng definition natin kung anong ibig sabihin ng tao, ang pagiging human o tao, ang starting point po natin, consequences ng kasalanan. Sabi po sa Romans chapter 3, verse 23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." So, ibig sabihin, ang dilemma at predicament natin on various issues of humanity or being human is basically a consequences of sin. So, hindi po natin pwedeng alisin yung katotohanan na tayo nagkasala, tapos ito yung predicament ko, tsaka ito yung dilemma ko. Hindi nyo sila pwedeng paghiwalayin. Ito po yung dimension, iba-ibang epekto ng kasalanan. Okay? Theologically, meron pa tayong tinatawag na we are totally depraved. Sa spiritual level, ang ibig sabihin po niyan, tayo ay patay sa kasalanan o separated tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero meron po mga side effect yung kasalanan. So meron po tayong sinatawag na psychological effect, which is part po ng dilemma, no? Tsaka predicament, separated tayo sa ating sarili. Pangalawa, meron tayong tinatawag na sociological effect, no? Separated tayo sa iba, no? At pangatlo, meron tayong tinatawag na environmental effect, separated from nature or created things. So, tatlo po yung epekto ng kasalanan. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na predicament at saka dilemma. Gagamit po tayo ng tatlong tanong para i-clarify natin kung anong ibig sabihin ng tao o anong pagiging ibig sabihin ng human. Unang-una, na napakasimpleng tanong, how we treat ourselves. Paano natin tinatrato ang ating sarili? Ito po yung perception ng ating sarili. Okay? Typically, kapag nagkasala ka, ang tingin mo sa sarili mo, typically, o given, mayabang tayo, rebelde tayo. Pangalawang tanong, how we treat others. Paano mo tinatrato yung ibang tao? Okay, yun po yung sociological. Yung how we treat ourselves, yung tingin natin sa sarili natin, yung po yung tinatawag na psychological. Kasi nagsisimula sa iyo yung dilema mo. Yung pakikitungo mo sa ibang tao, yung tinatawag nating sociological. And also, how we respond as to how others treat us. Paano tayo nagre-respond kapag sa iba na ang pagtatrato nila sa atin ay hindi maganda? Okay? So our definition and understanding of what or who is man or human being determines how we treat human. Sinasabi po diyan, kung ano yung pagkakaintindi natin sa tao o mga nakakabit na kahulugan at karanasan, yun ang mabubuo sa isip natin kung paano natin ititreat ang sarili natin at ang ibang tao. So, titingnan po natin, tatlo, yung karanasan natin, problema ng lipunan at saka institusyon. Karanasan po natin. Meron po kayong karanasan na ganito ang sinasabi nyo, nakapag-aral ka sa isang magandang eskwelahan, pero bakit parang hindi ka makatao sa iyong pakikitungo sa ibang tao? Meron pa kayong na-encounter na ganon? Yan po yung isang problema kung paano natin itrato ang tao. Okay? So pag sinabi mo ang trato, hindi lang yung nabubugbog ka, konsiga ka, hindi lang yung nangingikil ka, okay? Ang ibig sabihin, kung paano mo tingnan yung tao, labas man o loob ng simbahan, reform man siya o hindi, okay? Yun po yung ibig sabihin natin. Maawa naman kayo dun sa tao, bakit ganyan ninyo siya itrato, parang hindi tao? Di po ba? Meron din namang, gusto ko po yung iba naming kapitbahay, yung kasamahan ko sa simbahan, marunong silang makisama, makatao, hindi bastos, o nang nangihiya sa karamihan, naiintindihan niya ang aming mga damdamin.
Ang sakit mo naman magsalita, parang hindi tao ang kausap mo. Sabi nga ni Andrew, gusto kong bumayat pero hindi ko magawa. Pag sinama rin niyo po lahat, yung mga statement na yan po yung experiences natin regarding humanity issues. Pangalawa, makikita po natin sa problema ng ating lipunan, may exploitation, violation ng human rights, rape, murder, violence, injustices, spite, abortion. Nakikita po natin yan. No? Hindi lang po natin nakikita, nararamdaman mo kasi nagagalit ka, bakit niya ginawa. Nakikita ng dalawang mata natin sa balita, pinagkukwentuhan natin at pinakikinggan natin. Sa John 1:14, ang sabi po ni John, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth." John 1. Take note. Ang sabi po niya, ni John, na ang sinusulatan niya, mananampalataya, sinusulatan niya rin ang Grego at ang mga Hudyo. But when Jesus became fully human, He changes everything about a humanity on how we feel and see because of His indwelling among us. Para bang daman-dama mo yung presensya o impact, audience impact, kung anong impact nung naging tao ang Panginoong Yesus. Konting research po ko at ito po yung nakita ko dun sa pagiging tao ni Kristo. Ang sabi po ng commentary, hindi maniwala ang mga Grego na yung word ay naging tao kasi ang tingin nila sa Diyos, mababa. Ang background po niyang Greek mythology. Dahil po sa Greek mythology, ang ginagawa po ng Grego kapag merong isang kalikasan na hindi maganda, halimbawa bagyo, ang ginagawa po nila, sinasamba nila yung bagyo at binibigyan nila ng pangalan. So ang tawag po nila, kinakabit nila yung mga bagay na hindi nilang kayang kontrolin at binibigyan nila ng pangalan. Kaya nung sinabi ni John at nabasa ng Greek, mga Greek reader, the word became flesh, hindi nila matanggap. Pangalawa, ang mga Hudyo naman ang iniisip nila, masyadong napakataas. Parang imposible na yung Diyos maging tao. Kasi ang pagkakaalam po ng mga Hudyo, iisa lang ang Diyos at siya'y hindi nakikita. Naranasan niyo po ba yung nasa loob kayo ng pamilya ninyo, nasa loob kayo ng isang pamilya, na hindi niyo maramdaman, no? Hindi niyo makita, hindi niyo madinig kung anong tungkol sa isang pamilya. Nakikita niyo yung tatay niyo, tsaka nanay natin, physically nandun sila, pero parang hindi ko dama ang kanilang presensya. Parang ganun po yung paghahambing nung si Kristo ay naging katawan tao. No? Makikita mo po yung impact o presensya niya kung paano siya nakaka-influence o nakaka-apekto sa lahat po ng tao. At ito po yung pangatlong gusto kong makita ninyo na may mga institution na ang tingin sa tao, hindi po lahat to, no? Kagaya ng business, tinitingnan lang ng negosyante na yung tao ay papakinabangan para kang kumita. Kung political ka, tinitingnan ng tao para i-maneuver siya. At kung science naman, tinitingnan siya parang isang eksperimento. At kung economics naman, tinitingnan lang ng tao na kailangan mag-produce ng pera, magtrabaho. At kung nasa marketing ka, tinitingnan lang kung paano ka bibili ng isang produkto na gustong-gusto mo. So, tatlo po yan. Yung nakita natin, yung karanasan natin. Pangalawa, nakita po natin itong man-made institution. Therefore, a biblical definition of humanity, which is Christ, humanity is very important. That can challenge other secular views
secular views of humanity, and eventually leading to an existential observation as to why humanity matter most. So yung nakita po natin, tatlong perspective, dilemma at saka predicament, ang sagot lang po talaga doon ang Panginoong Jesus. Ano ngayon ang definition natin ng tao? Ang definition po ng hindi mananampalataya, ang tao po daw ay nag-iisip, rational, conscious, aware, ability to reason, marunong siya mga tuwiran at iba pang bagay. Ang problema po dito sa definition nito is wala po ang Diyos. The reason why man is relatively defined because God is rejected and therefore man is not defined in the image of God, instead defined by man. So ibig sabihin, ang nagbibigay ng kahulugan kung ano ang tao, kapwa-tao, hindi galing sa Diyos yung kahulugan. At yan po ang punto ko na may implikasyon yan. Sa Bible po, ang tingin natin sa tao, the Christian doctrine of humanity sees the human person, unang-una, made in God's image. Yan po yung tamang definition. Kasi nakita po natin how we treat others kanina, di ba? Kapag nakikita mo ang isang tao na hindi siya nilikha ayon sa wangis ng Diyos, pag hindi ganoon ang basis ang tingin mo, magiging iba ang trato mo doon sa tao na yon. So, ibig sabihin, para maging maayos ang pakikitungo mo sa ibang tao, dapat naiintindihan mo na lahat ng tao nilikha ng Diyos. Kaya lang po, nilikha siya, nagkasala, at pagkatapos po ay niredeem tayo ng Panginoong Yesus upang i-glorify ang God at maging karapat-dapat tayo sa Diyos. Okay. Ang ibig sabihin po nung nakita natin na ganun ang ibig sabihin ng tao sa mga hindi naniniwala sa Diyos, wala pong unang-unang problema nila, walang direction yung kahulugan nila. At kung meron naman, iba po ang ibig sabihin nila ng pagiging tao. At yung ibig sabihin ng pagiging tao nila, imbis na yung predicament at saka dilemma ay mabigyan ng lutas, nagkikreate pa po siya ng maraming suliranin. Ang tama pong definition natin, kaya wala po tayong issue of what is man, who is man as to its being, nature and destiny, because man in the first place is created in the image of God. So ang ina-adapt po natin doon sa dilemma at saka doon sa human dilemma at saka human predicament, ang definition po natin doon ay tayo ay ginawa ng Diyos. Magbibigay po ako sa inyo ng dalawang secular na institusyon na ganito po ang ibig sabihin. Kumuha po ako ng isang institusyon, ang pangalan niya UNESCO, at isang AI company. Ganito po ang definition nila ng tao in terms ng predicament at saka dilemma. Sa UNESCO po, ang tingin nila sa tao, gumagawa po sila ng tinatawag na Human Development Index kung paano tuturuan ang isang bansa. Pero ang focus po nila doon, para sa kanila, ang ibig sabihin ng tao, ang bibigyan mo lang ng diin, kalusugan, nakakapag-aral maigi, at saka maganda ang kanilang pamumuhay. Wala na, ganun lang. Kasi ganun po yung definition nila ng humanity. Pag tinignan niyo po ang isang AI company, nakapokus po siya sa tinatawag nating human capability sa pamamagitan ng AI technology. Ang focus po nila, sensory, visual, tsaka mga decision making, para bawang sinasabi nila, para sa amin, kung AI company kami, pwede namin gayahin ng tao. Yung nararama mo, yung pagiging tao mo, pwede namin gawin yun. Pwede kaming magkaroon ng tinatawag na AI robot. Ewan ko kung napakinggan nyo si John Piper na may tinanong siya sa ChatGPT tapos biglang sumagot 30 seconds na solve yung problema. So, example of a secular institution on how they define human being in the context of planning human future and destination. Ang sinasabi ko lang po, dahil sa ganitong mga
institusyon o hindi naniniwala sa Diyos na tayo'y galing o nilikha sa wangis ng Diyos, ang binibigyan din po nila sa pagiging tao, human development, humane environment, at saka efficient technological environment. Ano po ang Biblia? Dito po papasok yung tinatawag po natin covenant redemption plan. Matagal ko pong pinag-isipan itong kasi yung una hindi ko na-appreciate yung covenant redemption plan. Pero pansinin niyo po, ang covenant redemption plan, ang definition niya ng human predicament at saka human dilemma sa perspective po ng pagde-define ng tao ay parang isang plano na kung titingnan po natin, ang tawag nung pre-creation, bago po ilikha ang mundo, may tinatawag tayong kasunduan nung Trinity. Ang tawag po natin, Covenant of Redemption. Nung nilikha ang tao at bumaksak ang tao, ang tawag po doon, yung pre-fall, no? Meron po tayong tinatawag na Covenant of Works. At pangatlo, meron po tayong tinatawag of Covenant of Grace. Kailangan ng tao ng kaligtasan, kailangan niya ma-sanctify, kailangan niya mag-glorify dahil darating ang new heaven and a new earth at magkakaroon ng judgment day. Pag tinignan niyo po yung Covenant Redemption, kung ibabangga niyo doon sa UNESCO at saka doon sa AI company, wala po sila nung tinatawag na yung pinakadulo ng plano na mag-glorify ang tao. Magkakaroon ng new heaven and a new earth, mawawala ang iyong suliranin, mawawala ang iyong problema, tayo'y magkakaroon ng perpektong katawan. Okay, so Jesus is the model of what it means to be human. Therefore, sabi po ni Mark Jones, the eternal Son had to take into union with Himself a complete human nature so that we might one day know what it really means to be human, completely restored in the image of God without defilement. Nakita po natin yung kaninang mga sample ko. Yung mga nakita pong binanggit ko kanina, yun po yung madalas na pagkakaunawa ng karamihan at maski tayo kung anong ibig sabihin ng pagiging tao. Okay? If Jesus' humanity is the answer to humanity's dilemma and predicament because of sin, why and when Jesus' humanity becomes an issue? Bakit at kailan nagiging issue ang pagiging tao ng Panginoong Hesus? Dito po papasok yung heresies and false teaching tungkol kay Kristo. Dalawa po ang atake, secular at meron tayong tinatawag na theological. Ginugol ko po. Ito po yung nakita ko. May mga pangalan eh. Pero ito pong mga bagay-bagay na to, parang ito yung mindset ng 15th century. Ito yung usapin nila ng mga panahon na yon. Pero sa panahon natin, parang hindi masyadong break news yan, no? Napapag-usapan natin. Siguro napapag-usapan yung mga sa conference ng mga ibang grupo. Pero tingnan lang po natin for the sake of information kasi importante po to. Ang Docetism, naniniwala na Diyos si Kristo pero hindi siya tao. Eh kapag ganyan ang paniniwala mo, yung binabanggit ko kanina na human dilemma at saka predicament, hindi magiging sagot si Jesus doon. Kaya po yun yung context. Ebionism, ito naman po yung maling katuruan na, tao lang si Jesus, pero hindi siya Diyos. Arianism, Christ was created by God and was not of the same substance or essence as God. Kumbaga, nagluluto ka ng isang bagay, parang yung luto mo, ampaw. No? Docetism, claimed that Christ only appeared to have a human body and did not truly experience human suffering. Parang tao ka lang pero wala kang katangian ng bilang isang tao. Naalala ko po yung pusa namin, kasi yung pusa namin,
yung being o katangian ng pusa namin, para nasagasaan siya ngayon na nakaka-recover. Napansin ko, kinuha ko yung pusa, tapos ginanong ko siya, hindi siya gumaganon. Kasi sabi ko, hindi na siya pusa, Micah. Sabi ko, wala na yung being niya, yung essence niya ng pagiging pusa. No? Kasi kung nandun pa rin yung essence ng pagiging pusa niya, maski ibato mo ng gano'n yun, nakaano siya, nakaibabaw. So, parang gano'n. Tapos, meron po tayong hypostatic union, ang Nestorianism. So, ito po yung two distinct na personality ng Panginoong Jesus. Meron tayong mahirap i-pronounce, pero Eutychianism mixed into a single change nature. Ito pa yung secular attack naman. Akala nyo, theology, sila lang yung umaatake kay Kristo. Maski po yung mga secular umaatake, kagaya ni Friedrich Nietzsche. Isa po siyang German philosopher, sabi niya, loko-loko yan si Jesus. Biri mong sabihin niya na Diyos siya. Okay? Hindi kagaya nung araw, nung sinabi ng Panginoong Jesus yun, hindi sinabi ng mga Hudyo na loko-loko ka. Blasphemy. No? Kumuha sila ng bato, binabato nila ang Panginoong Jesus. Richard Dawkins, kilala niyo po yan. Madalas naka-debate ni John Lennox. Ha? Okay. Christopher Hitchens, isa rin po ang isang sikat na atheist, patay na po siya, pero ang sinasabi ko lang po sa inyo, na ang atake sa pagkatao ng Panginoong Jesus may theology at saka merong hindi theology. At ito po yung pinakamatinding atake, yung tinatawag nating humanism. So ang humanism replaces Jesus' humanity. Ang ibig sabihin po ng humanism is a philosophical stand that emphasizes human agency and potential, prioritizing human interests, values, and dignity, kagaya nung nakita natin sa UNESCO, tsaka yung AI company. It is a way of life that centers on reason, ethics, and the belief in human capacity for self-realization, positive change often, without relying on supernatural beliefs. Sa madalit salita, ang ibig lang po sabihin niyan ganito, hindi ako naniniwala sa Diyos. Ano man ang nangyayari sa buhay ko, walang pakialaman Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng humanism. Lahat kaya mong ipaliwanag na wala yung concept ng supernatural being or Diyos. Okay? Tapos meron po tayo rito na when Jesus humanity is an issue, hypostatic union, ito po yung ibig sabihin nun, two natures, one person. Hindi po siya nagbi-mix. No? Actually, sabi po ni Mark Jones, yung Chalcedonian definition ng hypostatic union, until hanggang ngayon, hindi po nasa-surpass. Ang criteria po na ginamit based sa Chalcedonian definition, doon sa hypostatic union, kasi po ang hypostatic union, ganito po ibig sabihin. Si Kristo ay Diyos at saka tao. Pero Diyos siya, pero hindi siya half. Fully God siya. Tapos, yung opposite naman po, tao siya, pero hindi siya full na tao. So, ibig sabihin, half-half, hindi yon. Ang sinasabi po ng hypostatic union, ganap na Diyos siya, kompletong Diyos siya, at the same time, ganap din siyang tao. Okay? So, ang ginamit na criteria, confusion, without change, without division, without separation. So, nag-research po ako ng konti, nakita ko po si Kevin Diang, sinimplify niya yung Chaldean Creed sa yung criteria po, ito po yung lumabas. Ibig sabihin ng without confusion, the Lord Jesus is not what you get when you mix blue and yellow together and end up with green. So, wala pong mixture. Parang naalala ko yung kape ko.
Ang coffee ko, 3 in 1, di ba? May gatas ka, may asukal ka, may kape ka. Pero pag pinaghalo-halo mo, hindi mo siya ma-distinguish. Siguro magandang paghalimbawa yung langis tsaka tubig, o kaya yung mantika. No? Pag nilagay parehas na liquid, pero makikita mo, maghihiwalay yung mantika at maghihiwalay din yung tubig. Ang dating niya, hypostatic. No? Without change, in assuming human flesh, the Logos did not cease to be what he had always been. So, without division, two natures of Christ do not present a split in the divine person. Jesus Christ is not half God and half man. Without separation, the union of the human and divine in the person of Jesus Christ is real, organic union, not simply a moral sympathy or relational partnership. So, sample ko lang po ng hypostatic union. Pag yung kotse ninyo, nag-drive kayo ng kotse, kapag may disadvantage kapag naka-manual, no? Lalo pag traffic. Pero kung ang kotse nyo naka-automatic, mas maganda. Ibig sabihin, mas advantage yung automatic. Ang hypostatic union, parang ang concept, naka-manual mode, tapos naka-automatic ka. Pero yung kotse, hindi nagbabago. Yung pa rin yung kotse. Okay? Ngayon, nakita po natin na very important po yung bagay na yon. So pumunta naman tayo sa pangatlong punto. Why Jesus' humanity is very important and its implication. Kasi po, Christ's humanity means that He is fallen humanity's representative. Pangalawa, He is fallen humanity's substitute. Pangatlo, He is redeemed humanity's example. Yung una pong nabanggit, ang sinasabi lang po doon, nakita natin na doon sa covenant of works, no, nag-fail si Adam. At ang pumalit doon sa failure ni Adam, ang sumalo, ang Panginoong Yesus. Kaya ang tawag sa kanya, the new Adam. O kung pwede rin po natin tawagin na humanity's representative. Okay? Tapos, ito naman po yung punto dun sa He is fallen humanity's substitute. He dies as a substitute in our place on our behalf and for our benefit. He Himself bore our sins in His body on the tree that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds, you had been healed. 1 Peter 2:24. Only one who is truly human can die in place of sinful human. The great work of atonement is only possible because He is the true human. Naalala ko yung Levitical requirement na kapag nagsasacrifice, dapat ang hayop na isa-sacrifice mo perfect, blameless. No? Ang pwede nang pong gumawa noon para magkaroon ng tamang substitution ay ang Panginoong Yesus. Siya po yung tao na hindi nagkasala. And then, makikita po natin, Christ's humanity means that He is redeemed humanity's example. So sabi po dito, Christ constitutes the unconditional gift of our salvation, but He also served as our great exemplar. For this you had been called because Christ also suffered for you, leaving you an example that you might follow in His steps. So kung titingnan po natin, naalala ko nung nagtatrabaho ako sa semiconductor, parati kaming nag-i-improve ng system at naghahanap kami ng isang model. No? Isang reference na gagayahin. Kasi po, kapag nakakita kayo ng isang solusyon at gagayahin yon, yung solusyon na nakita mo, pwedeng gamitin ng lahat para dumali yung solusyon mo sa isang problema. Ang tawag po doon, model. At marami pong ibig sabihin pag ginagamit natin yung salitang model. Pero sa konteksto natin, ang nagiging modelo natin ay ang Panginoong Yesus sa lahat po ng bagay o pagiging
tao. Okay. How Jesus' humanity supported and evidence in Scripture. Life is a process stage of human being. So, pakita ko na lang yung picture. Pero ang punto ko po rin sa picture, all nature undergo a process in the same manner as Christ becoming a human being. So, ibig sabihin, ganito pong ibig sabihin natin. Okay? Ang tanong, yung pagiging tao ba ni Kristo dumaan dyan sa ganyang proseso? Dumaan po siya dyan. Nung maliit ako, kapag nanonood ako ng mga fairy tale movie, mga fairy tale na palabas, ang napansin ko, kapag may hiningi ka, biglang dumalabas yung gusto mo. Parang walang proseso, no? Wala siyang pinanggagalingan, no? Parang yung alak na kinumbert ni Jesus sa wine tubig, tapos nag-wine. Wala bang, yung nakakaintindi na gumagawa ng alak, siyempre alam niya kung ano yung proseso. Ang punto ko po, yung pagiging tao ng Panginoong Jesus, dumaan siya ng proseso. At yung nakikita niyong larawan, yun po yung proseso. Makikita niyo may babae doon. No? Isipin niyo na lang si Mary, seed of the woman, yung sinabi sa Genesis. Tapos hanggang lumaki si Jesus. Okay, parang ganyan po yung pagsasalarawan ng sinasabi nating na si Jesus Christ ay dumaan ng normal na proseso para maging tao. Ay, sorry. Kasi yung huli libingan eh. So, para bang may magsasabi, parang hindi tama na yung picture nyo. Kasi si Jesus Christ nag-resurrect. Anyway, for purposes of demonstration and pagka-clarify po ng concept, ng proseso, paano siya naging tao, yan po yun. Makikita po natin dito, ang sabi ni Mark Jones, God alone is infinite. Since He is limitless or endless in space, extent, and size, nobody else possesses this attribute. Humans are finite since we have limits or bound. The human nature can never attain to the divine nature. For that reason, Christ has limitation according to His human nature. Ano bang ibig sabihin ni Mark Jones dyan? Okay? Ito po yung mga biblical basis. Napalagay ko, alam niyo na. Luke 2:52, ang sabi po dyan, He developed from infancy into manhood. So, naging baby siya, no? Hindi siya naging mama kaagad, no? And experience a growth in knowledge. Pangalawa, he had to be taught by his father, Isaiah 50:4 and 6. He had to content himself that not everything was revealed to him during his time on earth. Matthew 24, verse 36. He learned obedience through suffering, Hebrews 5:8. He learned of his future sufferings through reading the Old Testament and Scriptures, Genesis 3:15, Psalms 22, Isaiah 53. So kung titignan po natin, He is like us in every respect, Hebrews 2:17. Yung nakita po natin mga katangian ng pagiging tao, in every respect, parang kamukha natin siya. Kasi nga, God created us in the image of God. So sabi po ni Mark Jones, Christ is similar to us in all things, since we are human, but not according to all of the weaknesses of our sinful nature. Linawin po natin yan kung ano ibig sabihin ni Mark Jones dyan. Okay? So kung titingnan po natin, meron siyang normal body, no? May ulo, may tenga, may katawan, may paa. Siya po'y pinanganak, siya po'y he grew and developed normally. He grew tired, napapagod din po si Jesus. John 4:6. He got thirsty, nauuhaw siya at nagugutom. Matthew 4:2. He became physically weak, Matthew 4:11. At siya po'y namatay. At siya po'y nabuhay. He has a real human body after the resurrection.
Ito po yung pagpapaliwanag ni Mark Jones. Kasi, ang sabi niya po kanina, oo nga, kamukha natin ang Panginoong Yesus sa pagiging tao. Pero meron po tayong katangian na hindi naging kaparte o kamukha ni Kristo. Christ was sinless only in human, that is perfect. So ito po yung tinatawag ni Mark Jones na sinful and painful infirmities. The Word became flesh seemed to suggest that Christ took a human nature that was clothed with infirmities as a consequence of the fall, by sending His own in the likeness of sinful flesh. Ito po yung sabi ni Mark Jones, Christ did not take on all of the infirmities that characterize man's nature after the fall. The distinction has been made between painful infirmities at saka sinful infirmities. So yung sinful infirmities po, ibig sabihin, wala sa Panginoong Yesus yun, yung pagiging tao niya. Sa atin lang meron nun. Pero yung painful infirmities na tinatawag common sa atin, meron din siya, meron din tayo. So ito po yung sinful infirmities. Jesus was entirely free. So, ang ginawa po ni Mark Jones, yung painful infirmities, hinati niya, those that manifest themselves in the form of disease, no? Hindi po nagkasakit ang Panginoong Yesus, no? And those that are natural to this foreign world, kagaya ng pain, grief, nalulungkot, and sorrow. As far as we know, Christ was not subject to disease. Yet the Scripture plainly affirms that He was a man of sorrows and acquainted with grief. So kung si Kristo ay umiiyak, nalulungkot, tayo po rin ay umiiyak at nalulungkot. Kaya lang, nalulungkot siya at umiiyak, pero may kakayahan siya. No? May kakayahan siya na hindi maging nasa ganong kalagayan. Yung po yung, ang pagiging malungkot, yan po yung isang mga example ng pagsasabarawan ng human predicament at saka human dilemma. Naalala ko po nung araw na may binigay na illustration na ganito. Merong isang mama, nakita niya po yung isang construction na lugar, merong mga langgam, bahay ng langgam, na dadaanan ng bulldozer. Eh yung mama, naawa, naku, masisira yung bahay ng langgam. So ang sabi niya, paano kaya masasabihan yung mga langgam? Uy, may darating na kapahamakan. So ang ginawa ko, yung tao, naging langgam. Naging langgam siya, ang punto kasi para maintindihan niya kung ano ibig sabihin ng langgam at masabi niya. Ganun din po yung paghahambing sa Panginoong Yesus. Kaya siya naging tao kasi gusto niyang lumapit sa atin, gusto niyang makiramay, makiramdam. Alamin ang ating mga suliranin sa araw-araw nating pamumuhay. So, subjective experience. Kasi nung nakaraan, meron tayong objective, tsaka subjective. Okay, subjective experience. Pag sinabi po natin subjective experience, meron tayong mga ganitong pangangatwiran. Jesus is able to withstand and find temptation because He is God, not human. That's why there's no sense to be victorious in temptation. Parang ganito po ang sinasabi niyan. Bakit ko gagayahin si Jesus maski naging tao siya? Alam mo ba kaya niyang gawin yon? Kasi merong elemento na pagiging Diyos, kaya kaya niya ang tukso. Eh tayo, wala. Wala tayong fallback. Tao lang tayo. So, parang gina-justify niya ngayon, yung ganong mindset, gina-justify niya na, okay lang na bumigay ka sa tukso. Naalala ko si Rico po, ang sabi niya, sapagkat ako'y ang tao'y marupok. No? So, madaling dumimot. So, ginagamit natin na palusot. No? Pero kung titingnan natin, meron palang nilalang na kagaya ng Panginoong Yesus na naging tao na kaya niyang labanan ng tukso. Okay. Jesus is able to humble because He has a lot of fallback on divine entitlement while man has nothing.
Alam nyo, napakahirap magpakumbaba. Kaya nagagawa ni Kristo yon kasi may fallback yun, may mga dating entitlement yun eh. Siguro parang ganito, kaya ka nakakapagbigay kasi mayaman ka. Pero kung hindi ka mayaman, hindi mo kaya magbigay. Parang ganon ang ano. Iba pa po, Jesus suffered, but His suffering is so negligent that anytime He has the power to remove the source of suffering itself, instantly. So ang sinasabi lang yan, kaya hindi ko pwedeng gayahin ng Panginoong Yesus. Kasi sa Kanya, yung pain na yan, may kapangyarihan siyang tanggalin eh. Pero ako, kapag ako may pain, ang tagal eh. Ang tagal mawala. Nag-i-struggle ako kung paano matatanggal. Yan po yung kamalian. Nakaisipan, doon sa paniniwala natin na si Kristo ay isang tao. Hypostatic union, meron pa palang ganyan. Meron po tayong tinatawag na hypostatic union version. Meron po tayong gustong intindihin ng isang problema pero napaka-limitado ng ating kapangyarihan at pangunawa. O minsan kung nanay ka o meron kang isang katungkulan, di ba ho sinasabi natin, paano ko hahatiin ang katawan ko? May dalawang conflicting demand na hinihingi sa'yo pero hindi mo siyang kayang gawin. Actually, yung po yung sinasabi ng hypostatic union. Na kaya nagagawa ng parehas ng Panginoong Jesus yung mga bagay na yon kasi fully God siya, tsaka fully human. Fully human siya. At sa ating pong pagtatapos, makikita po natin ang Panginoon doon sa pagiging tao niya, obedient siya, nag-suffer po siya, humble siya, tsaka na-tempt siya. Ngayon, ang tanong ko po sa atin, pwede bang maging tao ka na hindi ka nagsasuffer? Hindi, kasi kung hindi ka nagsasuffer, hindi ka tao. Pangalawa, sino ang nahihirapan sa ating sumunod? Yung sumunod na maluwag sa loob natin. Kung sasabihin nyo, wala akong katangian na, wala akong gano'n, masunurin ako. Siguro ang tanong, tao ka kaya? O kung natutokso ka, natutokso tayo, pwede bang merong isang tao na ang pwede niyo sabihin, hindi, walang tukso, lahat ng tukso kaya kong labanan. Pag ikaw nagsabi ng ganon, tao ka kaya? So, ibig sabihin, ang sinasabi po natin, yung pagiging masunurin ni Kristo, yung paghihirap ni Kristo, yung pagiging humbleness ni Kristo, yung natutokso siya, yun po yung elemento ng isang tao na nilalang. Yun po yun yung sinasabi ko kanina pagsasalarawan ng human dilemma at saka predicament na sinasagot ng pagiging tao ni Kristo. Kaya po, sa katapusan, so ang objective proof natin, for this you had been called because Christ also suffered for you, giving you an example so that you might follow in his steps. So ang Lodi natin, ang Lodi, no, ang pinaka mag-i-inspire sa atin yung pagiging tao po ng Panginoong Hesus sa mga katangian nating pinag-usapan. Balikan ko lang po yung bago ko mag-entertain ng question, yung big deal kay John Piper, no. Kasi ang sabi po ni John Piper, tinanong niya daw yung AI chat GPT in 30 seconds, gumawa ka ng isang panalangin tungkol kay D.A. Carson. Panalangin tulad ng panalangin ni Don Carson. Okay. Sabi niya, in 30 seconds. Gumanon siya, si John Piper, seconds lang sumagot. Ang sabi ni John Piper, yung bang nadinig nyo na sagot ng AI, nagbibigay ba ng puri sa Panginoon yon? Sabi ni John Piper, hindi. Dahil, computer lang yon. Nanggaling yung salita na yun sa computer, wala siyang nararamdaman. Wala siyang nararamdaman. Ang sinasabi po ni John Piper, sa panahon po natin, meron po tayong mga kaisipan na para bigyan natin ng solusyon, yung tinatawag natin predicament o dilemma. Ang ginagawa po sa panahon natin ngayon ay
robot ang sumasagot doon sa mga pangangailangan niya. Nakikita nyo ba sa China, sa Japan, yung mga nalulungkot, bumibili ho silang robot na babae. No? Robot na babae, yun yung kasama niya. So, ibig sabihin, lahat ng katangian ng pagiging isang tao na nararamdaman niya, lahat ng program nakaload dun sa AI robot. Kaya pag tinanong, yung robot niya nakakapagsabing, malungkot ka ba? O bakit? Siguro kakanta yung robot na para siyang tao. Okay? So, ang ibig ko sabihin, sa lahat po ng ating human dilemma at predicament, ang sagot po natin na yan ay ang pagiging tao, ang pagiging ganap na Diyos at pagiging ganap ng tao ng Panginoong Jesus. Okay, mga kapatid. 5 minutes for our questions and any comment and clarification. Kuya Philip, sige. Opo. Dalawang katanungan. Baka mabigat po yan, no? Sa Genesis Kapitulo 1, talatang 26, sabi doon ng Diyos, lalangin natin ang tao at ayon sa ating wangis, sino yung kausap? Pangalawa kong tanong, hindi kaya si Kristo naging tao na lang nung pinanganak sa Jerusalem sa panahon ni Herodes? Doon, sabi kasi sa 1:12, manganganak ang isang babae ng pangalan Jesus, Emmanuel. At ang itatawag mo sa kanya, Jesus, hindi kaya sa panahon na lang siya nagkatawang tao sa panahon ni Maria? Yun lang. Yung una pong sagot, sino ang kasama? Tatlo po sila. Ang Ama, ang Banal na Espiritu at ang Panginoong Hesus. Nag-uusap sila. Yung tinatawag natin sa theology na covenant redemption plan. Nag-uusap sila. Okay? Saan pupunta ang katauhan? Yung pangalawa naman, wala pa pong plano na si Kristo ay maging tao. Kasi nasa plano po yun, merong appointed time kung kailan mangyayari o i-implement yung tinatawag natin Covenant Redemption Project Plan. So, naka-schedule. Pastor ba ako? Ako, Pastor. Salamat. Meron pa pong Ako. sige, Kuya, sige, Billy. Di ba ang Panginoon Jesus Takot ka naman, Bill. dumaan sa proseso ng pagiging tao. Ah. Nabunte si nanay niya, lubas ang gol, naging bata, naging binata. Ang tanong ko lang, yung mga kapatid niya sa ina, sila ba'y naglalaro o... Hindi pa ako tapos to, kahit mo. Naglalaro. Kasi bandang huli ng istorya sa Matthew hanggang Luke, hindi siya kinikilala ng kanyang mga kapatid na Diyos o makapangyarihan. Nung namatay lang siya at nabuhay, hindi siya kinilala ng kanyang mga kapatid. Ang tanong ko lang, bakit gano'n? Thank you. Naglalaro ba daw sila nung bata pa? Kuya, tingin mo Kayo na po sumagot. Wala naman sinabi sa Bible. Pero siyempre, bilang natural at in a general knowledge, normal naman siguro sa mga bata, naglalaro, nagkukulitan, nagtatakbuhan. Palagay ko, no? Yung tanong naman, kasi nga hindi nga siya kinikilala nila na siya yung Messiah, siyempre ang revelation ng pagiging Messiah ni Jesus Christ ay isang personal din. So, at that point in time, bilang tao, kahit nakapatid nila si Jesus Christ sa laman, siyempre, umiiral pa rin yung pagiging tao. Talaga ba parang pareho lang naman namin ito, no? Although mas mabait siguro si Christ sa kanila. Pero siyempre, naunawaan nila ng gusto yon pagkatapos ng resurrection. Alam mo na pala, pati. Okay, salamat. Ito, may tanong, ito medyo tanong ko yan sa chat. Pakinggan natin, maganda yung tanong na to, pero siguro sa mga nakaraan naman, nasagot na rin tayo. Kung si Kristo daw po ba ay hindi talaga Diyos, tao lang siya, hindi ba siya pwedeng maging tagapagligtas? Ayan. Hindi po.
Di po siya pwedeng maging tagapagligtas. Yan ang sagot ni Kuya Manny. Bakit po, Kuya? Kasi kung tao lang siya, magiging kagaya lang natin siya na limitado, finite. Kaya nga po yung punto ng hypostatic union. Para bang may dalawa kang pangangailangan, na yung dalawang pangangailangan na yun, kung ito isa-solve ko, ito kaya ko to, kaya kong bigyan ng solusyon. Pero yung isang problema, hindi ko kaya kasi wala akong katangian na ganon. No? Paano mangyayari na yung dalawang sabay na problema, parehas ko siyang pwedeng bigyan ng solusyon. Yun po yung idea ng hypostatic. Kaya po ang Panginoong Jesucristo, kung tao lang siya, hindi po siya qualified para iligtas tayo. Maraming Kailangan salamat. meron siyang katangian ng pagiging Diyos. Siguro karagdagan ko doon sa sagot ni Kuya Manny. Tama po yun eh. Siguro dahil sa Iglesia ni Cristo at sa ibang mga grupo na naniniwala lang si Kristo ay tao pero naniniwala silang tagapagligtas si Kristo. So, ang INC, they believe that Jesus is the Savior but He is not God. Pero pagka tinignan natin lalo na sa lumang tipan, maraming sinasabi patungkol sa isang tagapagligtas. At ang tagapagligtas dapat ay Diyos. Halimbawa, Isaiah 43:11, I am the Lord. Apart from me, there is no Savior. So, ibig sabihin, ang idea ng Savior ay dapat hindi pwedeng maging tao lang ang isang Savior. Now, si Adam, hindi siya Savior. Representative siya. Kasi ang kinukumpara nila si Adam eh. Kung si Adam daw ay sumunod o di ligtas tayong lahat ay sumunod, wala namang isi-save sa atin. Noong panahon na yun, perfect ang sangkatauhan. Meron lang nagre-represent sa atin si Adam. Kaya nung nagkasala si Adan, nagkasala tayo. Pero hindi pwede tagapagligtas si Adan. Kaya makasalanan na tayo, ang magiging tagapagligtas natin, hindi tulad nating tao lang. Isang Diyos na naging tao. Diyos, tao. Kasi sabi ng Bible, apart from me, sabi ng Panginoon, there is no Savior. Okay. Sige, tanong pa? Ay, si Ate Vanji, last na siguro ate. Kasi 10:30 na. Sige, tanong ba to o pwede namang siguro comment? Comment. Kasi po nakita ko yung humanism. Humanism. Yung pong humanism, nabanggit yung UNESCO, di po ba? United Nations. Sa ngayon po kasi, ang pinaka-trend natin, pagdating po sa international, is putting value on the person, on human, above everything else. Kaya nga po, meron tayong human rights, international human rights, the human as a person, regardless of race, religion, ethnicity, napaka-importante nung yun bilang tao. Ganun na po yung ating trend ngayon. Nakita ko naman po, iba naman po yung humanism sa humanization. Humanization of laws, humanization of Christian faith, minsan po kasi yung laws o kaya yung dogma, ang layo na. So, ang ginagawa po, para siyang written in stones, black and white. So, ang ginagawa po, i-humanize. Aakma mo siya. Ilalapit. Para, hindi ko maipaliwanag. Humanization. Yung para maging applicable. Maging applicable, maging angkop. Maging angkop. Iba naman po yun sa humanism. Magkaiba kasi pagdating po sa international, sa miyembro ko kasi tayo ng UN eh. Hindi po pinag-uusapan yung religion, yung background mo, yung political mo. Kung hindi yung value of a person, foremost po yun. So lagi siya talaga ang tinitingnan. At ate, sasagutin ko yung ano nyo, no? Kasi pag ginamit yung salitang humanism, maraming
gamit ang salitang humanism depende sa context at depende sa panahon. So yung ginamit ni Kuya Manny na salitang humanism doon, ito yung mga paniniwala na nag-i-evolve lang, nagre-revolve lang sa tao ang lahat. Walang Diyos. No? At yung sinabi nyo naman, yung humanization or humanism na may kinalaman sa pagiging angkop na maraming bagay sa pangangailangan ng tao. Pero alam nyo ba, noong panahon nila Martin Luther, panahon ng Reformation, pag ginamit mo yung salitang humanism, hindi ibig sabihin mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Kundi ang ibig sabihin ng mga taong nag-aaral ng philosophy, nag-aaral ng culture, mahilig mag-aral ng literature. No, kaya ang gamit ng salitang humanism ay laging umaangkop sa kanyang konteksto at sa kanyang panahon. At yung ginamit ni Kuya Manny kanina na humanism, ito yung mga tao na ang tingin nila, walang Diyos doon sa usapin ng mga bagay. It's only but human. It's only but material. Something like that, ate. Yan ang ano ko doon. Okay. Iba na mo yung perspective. Oo, yun. Yung sinasabi nyo kanina, naintindihan ko yan, yung mga humanization, ano pa ba yung sinabi mo kanina? Human arts, humanities. Yung it affects yung buhay natin Kasi yung bilang tao. yun na po kasi ang trend ngayon. Apo. Dahil dun sa ating pagiging signatory na sa international convention. Kaya yun, doon sumasama yung human rights, yung sinasabi nyo. Human rights. Oo. Foremost kasi talaga ang human life. Tama. Oo. Pero hindi naman ibig sabihin na yung mga naniniwala sa human rights, hindi naniniwala sa Diyos. Meron naman, di ba, naniniwala sa Diyos. Kuya, baka last point mo. Nung nasa college kasi merong subject na humanities. Humanities. Oo. Di ba, humanities, yung mga arts, Mga drawing naman, culture. mga arts. Oh. Pero minsan, yung word na dehumanization, ang ibig sabihin ng dehumanization, yung kung paano mo itrato, isalarawan ng tao, tinatanggal mo ng dignidad, halaga. So, ang term po na ginagamit, dehumanize. Pero yung sinasabi ko po kanina, yung sinasabi rin ni Sister Banji, ganun po talaga ang mindset and trend, no? Kaya lang wala po yung yung sinasabi ko kasi kanina, ang definition natin ng tao, ang definition natin ng values, dinadampot natin sa perspektibo na tayo ay made in the image of God. So parating Bible ang yun po yung gusto kong bigyan ng din. Salita ng Diyos, doon mag-emanate lahat ng principle na kapag tiningnan mo lahat ng problema ng tao at lipunan, Diyos, yung salita po ng Diyos ang Ngayon, kung may mananampalataya doon sa UNESCO, may mananampalataya sa UN, at may values ang UN o UNESCO, ganon, as a Christian, yung alam mong values na nakalagay sa Bible, mag-i-influence ka, magiging liwanag ka dun sa kinagagalawan mo para may share mo ang mabuting balita. At saka maraming mga nasa UNICEF, nasa UNESCO, mga mananampalataya. Meron din, kasi involved sila sa pagpapahalaga sa pangangailangan ng tao. Kaya, sabi ko nga uli, yung gamit ng salitang humanism, depende yan sa konteksto at depende rin yan sa panahon. Meron pa hong tanong, kaya lang, siguro wala na tayong oras, Next time na natin siguro sagutin, bakit daw sinabi sa John chapter 1 verse 1, nang pasimula ay salita. Anong ibig sabihin nun? Ba't salita? At ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos at sa susunod na natin sasagutin yan. Marami pong salamat mga kapatid. Salamat po.